Una sa lahat, Israel at Iran nagpapalitan ng missiles. Oil refinery ng Israel tinarget, habang TV station sa Iran nasa pool ng airstrike. Kalagayan ng mga Pilipinong naiipit sa gulo, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pag-question sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment, lalo lamang daw magpapadelay sa pag-usad ng reklamo laban kay VP Sara Duterte. Social media influencer nagsampa ng reklamo sa NBI dahil ginagamit at binibenta ang litrato ng kanyang anak sa porn site. Police vlogger na bumatikos noon online kay Pangulong Bongbong Marcos sa kulungan ang bagsak ngayon. Kasisimula pa lang ng pasukan pero ang ilang paralan sa Pampanga problemado sa matinding baha. Sa Frontline Showbiz, K-pop group The Super Junior may pasilip pa sa kanilang nalalapit na comeback. Habang ang tickets ng fan meet ng K-drama actor Pop Bogum, magkano kaya? Wala pa rin patid ang palitan ng mga missile at bomba ng Israel at ng Iran. Kabilang sa pininteriya ang isang oil refinery sa Israel at ang TV station sa Iran. Kaya naman nangangamba ang ating mga kababayan na naiipit sa gulo. Ang iba gusto nang umuwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Inulan ng ballistic missile ang Tel Aviv, Israel. Kahit ang Iron Dome nila, nalusutan ng mga missile mula sa Iran. Sa pool ang lungsod ng Petah Tikva. Napasabog din ito ang oil refinery plant sa Haifa. Gumanti naman ng Israel at tinira rin ng Iran. Sa kasagsagan nga ng live report ng Iran state media, biglang tinamaan ng airstrike ang TV station. Nagmadaling umalis ang anchor sa takot. Sa isa pang video, kitang nasunog ang TV station. Bukod dyan, tinarget din ng Israel ang mga abalang kalsada ng Iran. Ayon sa Israeli Military Forces, napatay nito ang wartime chief of staff ng Iran na si Ali Shadmani na sinasabing most senior military commander. Wala pang pahayag ang Iran. Dahil sa palitan ng missile, marami ang nag-aal sa balutan sa Iran at Israel, kabilang sa mga apektado ang ilang Pinoy. Sa eksklusibong video na ibinahagi sa News 5 ng OFW sa Israel na si Gwen Igne, ipinakita niya ang sitwasyon ng kanyang inaalaga ang Israeli. Hindi na sila nakababa sa bomb shelter dahil sa sunod-sunod na ballistic missile attack. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Ang caregiver na si Cheryl Gutierrez nakarating naman sa bomb shelter. Nabulaga kami past 8. Ayun, nag-alarm na yung mga cellphone namin. So, talagang yung ano mo, hindi mo alam kung paano ka babangon. Yung mga kasama kong iba po dito, nagba-blackout nga po. Sa ngayon, nakabalik na sa Pilipinas ang 10 OFW na na-stranded sa Dubai Airport matapos ang temporary shutdown ng mga major airports sa rehiyon. Nakauwi na rin ang naunang 18 OFW na na-stranded at may 17 pa raw na uuwi ng bansa. Tutulungan sila ng DMW at OWA. Aabot sa 150 na Pinoy ang gustong ma-repatriate mula sa Israel habang isa naman sa Iran. Sa ngayon, nagpapagaling na ang 7 sugatang Pinoy sa Israel kabilang ang 2 kritikal. Nanawagan naman ng DMW sa mga OFW sa Middle East na magdoble ingat lalo't nakataas sa Alert Level 2 o Restriction Phase doon. Maaaring tumawag sa Hotline 1348 para sa mga hihingi ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dahil sa digmaan ng Iran at Israel, ininspeksyon ng DOE ang 2 oil depot sa Maynila. Pinatitiyak nila na sapat ang supply ng oil sa ating bansa. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran, nag-inspeksyon ang Department of Energy sa 2 oil depots sa Maynila. Layo nitong siguruhing sapat ang supply ng langis sa bansa
na karaniwang nanggagaling sa Middle East. Ayon sa ahensya, ni-require nila ang mga kumpanya ng langis na magsumite ng 30-day inventory ng krudo, habang may 15-day mandatory inventory naman sa mga produktong petrolyo. Ibig sabihin, kahit walang dumating sa Pilipinas ng supply, walang delivery sa atin, kasi wala naman tayong source dito na local eh. Pag nag-import tayo at wala nang papasok na importation, in 15 days, meron pa rin tayong supply. Pagtitiyak ng Energy Department, malabo pang magkaroon ng problema sa supply sa mga susunod na linggo. Pero ibang usapan daw ang patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Kanina, nadagdagan pa ng 1 peso and 80 centavos ang bayad para sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Ito na ang ikalimang sunod na linggong oil price hike. Sa ngayon, nasa $73 ang presyo ng bawat bariles sa international market. Pero kung aakyat yan at patuloy na magtataas sa $80 kada bariles, nakahanda na daw na maglatag ng subsidy program ang bawat ahensya, kabilang na nga ang Department of Energy. At tutulungan daw nila na pangunahin ay ang mga sektor ng transportasyon, pati na rin ang agrikultura. Pupulungin naman ng DOE ang mga major oil company para himukin silang magdiskwento. Ayon sa Malacanang, maging ang Department of Agriculture handa kung sakaling maapektuhan ang mga magsasaka. Ready naman po at kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin, katulad po ng Brunei. At nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ng pangmatagalan na problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magpapadali lang sa pag-usad ng impeachment ni VP Sara Duterte kung kikwestiyonin sa Korte Suprema ang pagsasauli ng articles of impeachment ayon sa isang senador. Sa Kamara naman, may bagong tagapagsalita ang prosekusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May tagapagsalita na ang House Prosecution Panel laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya si Attorney Antonio Bucoy. Ayon kay Bucoy, maghahain sila sa mga susunod na araw ng pleading o formal na statement sa Senado na tumatayong impeachment court para klaruhin ang utos nilang ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sang-ayon si Bucoy sa pahayag ni Philippine Constitution Association Chairman at dating Chief Justice Renato Puno na may pang-aabuso ng kapangyarihan si Senate President Chis Escudero nang magdesisyong gawin ito. Wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Unang nagkasundo ang Kamara na huwag munang tanggapin ang articles of impeachment. Inaprubahan din ng Kamara ang resolusyon na nagpapatunay na hindi lumabag sa saligang batas at 1-year ban ang impeachment complaint. Ayon kay dating Chief Justice Puno, hindi impeachment court ang dapat nagdidikta kaugnay ng 1-year ban sa impeachment. Hindi dapat ang nagre-raise yan ay yung members ng impeachment court. Kung hindi, ay mapapaghinalaan sila na sila ay may kinikiligan. Tingin ni Atty. Bucoy, mahihiya ang mga dating senador sa ginagawa ng Senado ngayon. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Sa ngayon, 16 ang mag-aabogado sa paglilitis ng bise. Mula sila sa Fortun Narvasa and Salazar Law Firm na pangungunahan ni law firm founding partner Attorney Philip Sigfrid Fortun. Si Fortun ay isa sa mga naging defense lawyers ni dating Pangulong Erap Estrada sa impeachment trial noong 2001. I think the Vice President is in good hands. Si Senator Coco Pimentel naman na isa sa mga tumutol na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment, nag-abiso sa mga kritiko na wag na itong questionin sa Korte Suprema. Ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court, possible delay. Tsaka, ano ma-achieve nun? Ano lang, baka bumalik pa sa step 1.
Ayon pa kay Pimentel, hindi na rin kailangan pang mag-inhibit o hindi sumali ng ilang senador sa paglilitis. Yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa decision ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Una nang ipinanawagan ng minorya sa Kamara na dapat mag-inhibit ang mga senator judge na sina Amy Marcos at Robin Padilla dahil sa hayagang pagsuporta kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Parang wala nang tutumba sa dami ng mga legal na kwestiyon na lumitaw dahil sa kakaibang sitwasyon ng paparating na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa katagang remand pa nga lang o yung utos na ibalik ang impeachment complaint sa House of Representatives, nagkakagulo-gulo na. Wala kasi ang katagang yan sa Article 11 o yung mga probisyon tungkol sa impeachment sa 1987 Constitution. Ang babala ni former Chief Justice Renato Puno, ang pinuno po ng Philippine Constitution Association, binabangga ng utos na ito ang mismong integridad ng impeachment process. At ang tila pag-iwas or evasion daw ng impeachment court ay nakakasira raw sa prinsipyo ng a public office is a public trust. Pero ayon naman kay Attorney Reggie Tongol, ang tinalagang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, baka naman hindi talaga remand ang tamang kataga na gamitin bagamat ito ang binitawan ng impeachment court. Dahil hindi naman daw talaga pinababalik ang impeachment article sa Kamara para baguhin o repasuhin. Ang hiling lang talaga daw ng impeachment court sa Kamara ay clarification, certification at ratification. Una, kumpirmahin at is-certify ng Kamara na ginawa nito ang impeachment ng naayon po sa konstitusyon. Ito po, nung mismong araw na yon, June 11, pinasa ng House ang House Resolution 2346 para nga is-certify na naayon sa konstitusyon ang ginawa nilang impeachment. Yun lang, ayon kay Impeachment Court spokesman Reggie Tongol, hanggang araw na ito, hindi pa rin po natatanggap ng Senate Impeachment Court ang kopya ng resolusyong pinasa ng House. Kumbaga, isang linggo na pero wala man lang daw nagpadala ng opisyal na dokumento sa Senate Impeachment Court. Kaya sino raw ang tunay na dahilan ng delay? Ang pangalawang kautusan, i-ratify ng Kamara ang naunang impeachment complaint. Gusto kasi ng impeachment court malaman kung interesado ba ang Kamara na ipagpatuloy ang impeachment complaint hanggang 20th Congress. Dito po medyo nagkakalituhan. Pero para po malinaw, ayon kay Atty. Tongol, ang utos ng impeachment court ay nakadirect sa 20th Congress na hindi pa po nabubuo. Ang 20th Congress magko-convene pa lamang po sa July 28 para sa SONA ng Pangulong Marcos. Sa makatuwid, ang ibig pong sabihin talaga nito, aandar lamang muli ang impeachment trial sa katapusan na po ng Hulyo. Maliban sa ilang administratibong utos, wala halos gagalaw. Pero ito po ang napakalaking tanong ngayon. Paano kung sabihin ng 20th Congress sa katapusan ng Hulyo na hindi na po ito interesado sa impeachment? Sa kung kahit anong dahilan, maring dahil nagbago ang komposisyon ng Kongreso, o dahil nagbago na ang ihip ng hangin, o dahil maraming nanalong kaalyado ni Duterte doon po sa Senado, o dahil nabuo na ulit ang grupong BTS. Ano man ang maging dahilan, paano nga kung hindi na maghabol ang 20th Congress? Mababasura lang ba ang Articles of Impeachment ng 19th Congress gayong na-impeach na nga ang Vice Presidente? Ayon kay Atty. Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, wala rin siyang malinaw na sagot dyan. Ang sabi naman ni dating Chief Justice Renato Puno, mauuwi sa Korte Suprema yung tanong na yan. Ano man ang mangyari, mukhang hahaba pa ang diskusyon sa Korte Suprema bago matuloy ang diskusyon sa Korte ng Impeachment. Bumuelta ang Malacanang sa mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang muling paggit ng bise na magpinsan sina Palace Press Officer Claire Castro at ACT Teachers Representative Franz Castro. Hirit ng palasyo, nakakalungkot na mismong bise ang nagkakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili.
umakyat sa Senado. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 si Vice President Sara Duterte sa Davao City matapos yan ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao noong nagdaang eleksyon. Dito muling binanata ni VP Sara ang dalawang Castro, sina Undersecretary Claire Castro at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Buwelta dyan ni Yusek Castro. Nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady. Sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Sa ngayon, mainit ang issue sa nakabinbing impeachment trial ni VP Sara. Sinagot din ng bise ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang senator judge sa impeachment case sina Senador Robin Padilla at Amy Marcos. Sabi ni VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Sagot ng Malacanang. Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Una nang sinabi ng palasyo na wala silang kinalaman sa impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi raw dapat ipagkumpara sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte kaugnay na binalak na impeachment case laban sa Pangulo. Ang sabi ng palasyo, wala naman daw manamalyang ginasto si PBBM sa kanyang budget. Hindi raw niya kagaya si VP Sara na na-impeach ng Kamara dahil sa hindi may paliwanag na paggastos sa kanyang 125 million pesos na confidential funds. Matatandang sinubukan ng Duterte Youth Party List na maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM noong Mayo pero hindi na ito natuloy. Wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Karoon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit? Inaresto na ang police vlogger na nambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang pulis na hindi nagustuhan ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko siya sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Binasahan ng Miranda rights ng arestuhin kahapon ang na-dismiss na pulis at vlogger na si Francis Steve Fontillas. Inaresto siya ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa Commonwealth para sa kasong inciting to sedition kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 ang piyansa sa 36,000 pesos para sa naturang kaso. Nag-ugat yan sa viral video ni Fontillas noong Marso kung saan binatikos niya si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw siya sang-ayon na iparesto at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos kahit ano pang sabihin mo sir, hindi ako susunod sa'yo.
Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Ito rin ang dahilan kaya sinampahan ng kasong administratibo si Fontillas at dinismiss ng National Police Commission o NAPOLCOM. Para naman kay PNP Chief General Nicolas Torre, isolated case sa hanay ng kapulisan ang ginawa ng dating pulis na vlogger. Siya naman mag-isang gumawa nun at wala namang iba. So, I don't think that he has any following in the PNP. Hindi naman na nagbigay ng pahayag si Fontillas. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, huwag kalimutan ng inyong mga payong dahil sa mga biglaang pagulan. Ngayong gabi nga lang ay umulan na sa Pasay City. Maulan din kaninang hapon sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng low pressure area nasa dagat ng San Juan, Batangas. Mababa naman ang chance nitong maging bagyo. Posible na rin itong malusaw bukas. Pero may chance pa rin umulan sa hapon sa Ilocos Region, kanlurang bahagi ng Central Luzon, Mindoro Provinces, Palawan, Western Visayas, Negros Island at ilang lugar sa Mindanao, pati na rito sa Metro Manila. Dahil yan sa thunderstorms na dulot po ng easterly winds. Showbiz tonight na tayo. Official Dabarkads na si Ang Motiano Section E star Rabin Angeles. Ayon kay Rabin, unexpected ang kanyang pagpasok sa hosting era niya. Blocked off na ang kada Biyernes si Rabin dahil sa Eat Bulaga. Friday habit na ng malala ang kanyang viral dance moves at cutie spills sa longest running noontime show. Nakakahiya pa rin po, pero medyo nasasanay na po ako pag pinagsasalita nila ako. Kaya sobrang thank you po sa Itbulaga family. Thank you so much. Dito naman tayo sa intense. Muntika ng mapaslang si Tanggol sa Batang Quiapo. Pinagtulungang bugbugin si Tanggol sa loob ng kulungan, pero dahil si Tanggol yan, na-survive pa rin niya ito. Hindi rin nagtagumpay si David sa pagpatay kay Tanggol. Sa ngayon, safe na siya sa poder ng kanyang ina na si Marites. Pero kung si Tanggol ligtas, aba, bugbog naman ang inabot ni Congressman Miguelito sa ama niyang si Mayor Roberto. Hindi kasi nagustuhan ni Roberto ang pangingialam ng anak niya kay Tanggol. Tutukan ng Batang Quiapo, 8 p.m. weeknights dito sa TV5. Roberto! Buhay ka ba? Sinaulo ka! Anong ulo yan? Marami pa akong pasabog na showbiz updates. Kita-kits later. Susunod, social media influencer dumulog sa NBI dahil ginagamit daw sa online kalaswaan ang mga picture ng kanyang anak. Lalaki nagbebenta ng peking ID at dokumento arestado sa Cebu City. At ang Pinoy adaptation ng Bad Genius may pasilip. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Masda ng riding in tandem sa Hagonoy, Davao del Sur. Bumaba ang backride, inabulatin ang kanyang barilin ang isang konsyahal. Pero nabigo ang gunman. Sa pagmamadali pa niyang tumakas, muntikan pa siyang mabangga ng tricycle. Iniimbestigahan na ang motibo sa pamaril at kung sino ang nasa likod nito. Nagsampa ng reklamo ang social media influencer na si Queen Hera nang malamang ginagamit sa kalasuan online ang larawan ng kanyang anak. Nagbabala naman ang isang grupo sa panganib na dulot ng sharenting o ang labis na pag-share ng mga magulang sa social media tungkol sa kanilang mga anak. Nasa frontline ng balita niyan si Elaine Fulgencio. Ang bata pa ng anak ko. Nakita ko yung video ng anak ko, ng picture ng anak ko nasa website. Binibenta.
Napahagulgol ang social media influencer na si Queen Hera nang malaman niyang picture ng kanyang anak ay ginagamit at ibinibenta sa porn site sa halagang 1,500 pesos. Meron daw nag-message sa kanya na nakita ang litrato ng kanyang anak. Kaya hindi ko masyadong pinapost yung mga picture ni mga picture ni kasi iniiwasan ko talaga ito. Tanong ka Kanina, nagtungo na si Queen Hera sa tanggapan ng NBI sa Pasay. Formal na siyang naghain ng reklamo. Sobrang nabahala ako, sobrang nakakagalit. Nanginginig ako, sobrang galit na galit ako. Dahil sa nangyari, doble ingat na ngayon si Queen Hera sa kanyang pinupost lalo na kung tungkol ito sa kanyang anak. Sharenting ang tawag sa pagpupost ng mga magulang sa mga social media para ibahagi ang mga impormasyon, litrato at video ng kanilang anak. Bukod nga raw kay Queen Hera, meron pang ibang nanay na lumapit sa kanya at nagsabing biktima rin sila ng online kalaswaan. Para pagkakitaan yung mga ganong, sobrang bata, mga babies, hindi lang anak ko, sobrang dami. So as magulang, until now, nanginginig ako, sobrang naiiyak pa din ako pag naiisip ko na ang daming biktima. Sinusuri na ng NBI ang mga ebidensyang nakalap ni Queen Hera para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga uploader nito. May babala naman ang isang grupo sa panganib na dulot ng sharenting lalo na sa mga bata. Posible silang magkaroon ng mga mental health concerns paglaki nila, lalo na hindi naman sila aware at hindi sila ang nag-decide na ma-post ang isang photo or video nila online. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Arestado ang isang lalaki sa Cebu City na namimeke ng mga government ID at iba pang dokumento. Kalimitan daw ng customer ng suspect ay mga naghahanap ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Hindi na nakapalag ng arestoy ng mga tauhan ng NBI ang lalaking ito sa downtown area ng Cebu City noong June 5. Sa kuha ng body cam, kita ang pag-uusap ng mga ahente ng NBI at ng target na nagbebenta umano ng mga peking government ID at dokumento. Dito na naaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang mga peking ID gaya ng driver's license at national ID. Pati fake ng mga birth certificate, school diploma at voter certificate meron din. Sa halagang 800 pesos may fake NBI clearance ka na. 500 pesos naman ang peking police clearance, habang 1,000 pesos ang bugos sa driver's license. Karamihan daw sa mga parokyano niya ay ginagamit ang mga peking ID o dokumento sa paghahanap ng trabaho. Pag-amin ng suspect, dala ng matinding kahirapan kaya pumasok siya sa illegal na gawain. Pero tikom ito kung saan niya nakuha ang mga peking ID at dokumento. First ko po itong nahuli. Kulang lang talaga sa pinansyal. May komisyon kasi dito. Pero ayaw nang gawin ito ulit. Magtatrabaho na lang ako ng marangal. Mahaharap ang suspect sa reklamong falsification of public documents. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas. Genius moves are coming. May pasilip ang Pinoy adaptation ng hit Thai series na Bad Genius. Muntik nang mahuling nag-cheat ang mga estudyante sa teaser, pero dahil they are genius, nalampasan nila yan. Bida dyan sina Atasha Mulak, Jairus Aquino, Gab Lagman at Hyacinth Caliado, showing na this July ang Pinoy adaptation ng Bad Genius. Susunod, mga estudyante sa Pampanga na pipilitan tumuwid sa mga improvised na tulay dahil sa baha sa kanilang eskwelahan. At ang pasilip sa comeback concept ng Hallyu Kings sa Super Junior. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Nabulabog ang isang paaralan sa Taguig nang may magliyab na kawad na kuryente. Pinalabas agad ng mga estudyante.
Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagliyab ng kable pero dahil dyan, sinuspindi muna ang face-to-face classes sa naturang eskwelahan. Inayos na rin ang kable. Kahit na walang ulan, lubog pa rin sa baha ang isang paaralan sa Macabebe, Pampanga. Nangamba naman ang mga magulang, lalo't tag-ulan na at posible pang kumalat ang mga sakit sa mga estudyante. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Unti-unting nilalamon ng tubig ang San Gabriel Elementary School dito sa Macabebe, Pampanga. Walang ulan pero baha ang sumalubong sa mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase. Si Alan Cañelas, hatid sundo ang dalawang anak gamit ang bangka. Hindi niya naitago ang pangamba sa tuwing papasok ang mga anak. Pagdating naman po ng medyo masamang panahon, hindi na ba makapasok ang mga bata? Dahil hindi kaya po ng mamangka dahil malakas ang alon. Inabot na ng ilang taong lubog sa tubig ang compound ng paaralan. Kaya ang dating covered court at playground mistulang dagat. Okay lang sa'yo, hindi ka natatakot? Natatakot po. Bakit ka natatakot? Malunod ako po. Katabi ng paaralan ang dating malawak na palayan. Pero dahil walang daluyan palabas ang tubig, hindi na ito humupa. Kaya ang mga dating magsasaka, pangingisda na ang kabuhayan. Ilang dekada ng lubog sa baha ang paaralan na ito kaya napilitan ng magtayo ng tulay. Kung makikita nyo, para nga may matawiran yung mga mag-aaral. Sa tagal ng paghupan ng tubig, inabandona na maging ilang silid-aralan kagaya naman ito, nilulumot. Hindi na napapakinabangan. 3 silid-aralan ang lubog sa tubig. Kulang ng araw sa classroom, binaha pa kaya doble pasakit sa mga guro. Isa ang anak ni Marites Tubig sa mga tumatawid sa tulay na takaw disgrasya raw sa mga bata. Kasi po, tumutuloy po yung mga bata, nalalaglag sa tubig. Tapos takbo ng takbo, siyempre hindi maano yung mga bata sa kakatakbo, kaya nalalaglag sa tubig. Tapos maliit lang po yung tulay. At ngayong tag-ulan na naman, pinangangambahang lalo pang malubog ang paaralan at kumalat ang iba't ibang sakit. Usually po ay ubot lagnat lang po, sipon, gano'n. Pero po yung dengue, hindi naman po nangyayari sa school namin. Pero sa barangay po, sa community, nagkakadengue po yung mga ibang tao. Umaasa ang head teacher na matambakan na ng lupa sa Setyembre o Oktubre ang bahagi ng covered court nang sa gayon ay magamit ng mga mag-aaral. Ang Department of Education naman, pinag-aaralan na ang pagkakaroon ng bagong disenyo sa mga paaralan para hindi abutin ng tubig. Priority areas yung malalaki talaga yung nakabase sa datos yon. So usually mga Region 4A, NCR, mga urban areas ang talagang nangangailangan dyan. Pero hindi naman nangungulugan na doon lang tayo magko-construct. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sugatan ng isang negosyanteng Chinese matapos barilin ang kapwa Chinese sa isang kasino sa Binondo, Maynila. Ayon sa PNP, dumating sa kasino ang biktima at kinumpronta ang suspects na si alias Lee. Sa gitna ng kanilang away, bumunot ng baril ang suspect. Nagpambuno pa ang dalawa sa baril pero naiputok ito ng suspect sa tiyan ng biktima. Agad siyang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Pinaghahanap naman ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. May mga electric bus nang ilalaan ng DSWD para sa persons with disability na commuters at ang magsisilbing operator ng mga bus, mga PWD din. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Hindi hadlang ang kapansanan para makapagtrabaho. Minsan ang transportasyon ang nagiging hadlang. Kaya naman, sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mayroon ng 20 electric vehicle na para sa mga persons with disability o PWD. Mula ito sa piniling programa ng grupo ng mga PWD na magsisilbing mga operator ng e-buses. Bumabiyahe itong mga e-vans na to na PWD friendly para masigurado na may mga shuttle yung mga manggagawa natin na may kapansanan. Air-conditioned at maluwag sa loob ng persons with disability-friendly e-vehicle. Kasya ang 4 na wheelchair, may mga seatbelt at may mga CCTV din sa loob. Planong ilunsad ng DSWD ang commercial run ng mga yan sa Quezon City, oras na madagdagan pa ang units nito.
Sa ngayon, ginagamit ang e-buses bilang corporate shuttle sa ilang ruta papunta sa isang business district sa Taguig. Para rin yan sa mga may kapansanang nagtatrabaho roon. Maraming mga may kapansanan natin ang productive members ng workforce natin at nahihirapan na humanap ng sasakayan na safe at accessible. Ang goal natin, parami ng LGU, dapat maging mainstream itong public transport na to. Ang e-buses, isang click na rin lang sa ating mga cellphone dahil may app na pwedeng gamitin dito. Yan ay para naman hindi maghintay ng matagal sa pila ang mga sasakay na persons with disability. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inawardan si MediaQuest at TV5 Chairman Manny V. Pangilinan sa ginanap na Gintong Alon Leadership Awards sa Hong Kong. Bilang pagkilala ng Philippine Association of Hong Kong sa malaking kontribusyon ni Chairman Pangilinan sa pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mga OFW. Sa kanyang speech, ibinahagi ni Pangilinan kung gaano kalapit sa puso niya ang Hong Kong, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang karera sa finance industry. Ang Independence Day Ball ay bahagi ng 4 na araw na selebrasyon ng ating kasarinlan. Successful ang paghahatid saya sa ating mga kapatid doon ng MediaQuest sa tulong na rin ng Tinbo powered by PLDT Global at Philippine Airlines. You are our country's bright lights of hope, worthy of emulation everywhere, and valued for your immense contribution to the country. Buhay ang mga OFWs, buhay ang Pilipinas. Maraming salamat. Abangan sa ating pabaong Pampa-Good Night, asong tila may hinahanap sa basurahan, nasuot ang ulo sa bag ng milk tea. At ticket price para sa fan meet ni Park Bogum sa August inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Pasilip ang legendary K-pop boy band na Super Junior sa kanilang nalalapit na comeback. Nirelease na ng Hallyu Kings ang concept photos para sa album nila na Super Junior 25. Naka-modern fashion look ang Suju Boys. Sa July 8 na ilalabas ang kanilang 12th full-length album. Bukod sa new album, naghahanda na rin ang K-pop group para sa kanilang 20th anniversary tour na Super Show 10. Kasama sa stops nila ang Pilipinas. Gaganapin yan sa MOA Arena sa October 4. Ni-reveal na ang ticket price at seating details para sa fan meet ng Korean star na si Park Bogum. Lahat ng ticket holders ay may kasamang hi-bye session at poster. Para sa mga gusto ng full experience kasama ang When Life Gives You Tangerine Star, 11,500 pesos ang ticket price. Kabilang sa package ang front ticket, group photo at postcard set na may isang signed version. Nasa 4,000 pesos naman ang pinaka-affordable na ticket. Paalala lang ng organizer, para sa attendees na edad 8 hanggang 17, either dapat may kasama kayong paying adult o may dala kayong waiver. Sa June 25 na ang general on sale ng fan meet. Gaganapin yan sa MOA Arena this August 22. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nang dahil sa pagiging malikot na good time tuloy ang isang aso sa China. Nasuot ang ulo niya sa bag ng milk tea. Yan ang isang golden retriever sa Guangdong. Nagalungkat siya ng basurahan sa bahay nang biglang mapunta sa ulo niya ang bag ng milk tea. Parang wala siya kinalaman, parang yung bag ng milk tea ang dumapo sa kanya. Hindi alam ng aso ang gagawin para matanggal ang bag sa kanyang buong mukha.
Buti na lang to the rescue ang kanyang fur mom para tanggalin ito. Halatang tahimik ang aso na para bang nagsusori. Sana may treat, no? Pa din. Wala siya kasalanan. Yung bagang dumapo sa mukha niya. Kasi hinihintay niya yung straw. Ayun. Nakuha mo pa yan. Sige na talaga. nga. Che. At yan po, Umayo na nga kami sa'yo. Ayaw mo pa. O, che. Sige. sige na nga. At yan po 45 minutos pag-himay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingaw. Magandang gabi.